kay ito Isabela nung pumunta sila sa Europa Oo. para sa UN Chorva. Nung mayor yan, si Digong, may lumapit na tatay. And ang sabi kay Digong is yung anak niya na lalaki, naka-drogay. Ginagahasa yung anak niyang babae. At may hawak na kutsilyo yung anak niyang lalaki. Oo. O, di pumunta sila doon sa bahay, ganyan, dalang pulis. Sabi ni Digong, pwede naming tigihin yung anak mo, lalaki, pero walang kasiguraduhan na mabubuhay yung anak mong Babae. Kasi nga yung situation. So, patapusin mo muna. Can you imagine if you are a mayor telling that to the father na so the father, you know, I've been hearing the daughter shouting and screaming while being raped by the son. Mm-mm. So eventually, of course, natapos and then it was solved, problem solved. So ganun yung mga choices na dumaan sa buhay ni Digong as a mayor, no? Etong kay BBM, Bex, tingnan nyo nga kung anong dumaan dyan ng mga difficult choices sa buhay niya maliban sa magpapakasal na ba ako o hindi. Sige nga. Di ba kaya wala siya? Which party should I attend next? Which party should I attend next? I don't want economy class. I only fly business. Business, Meron ba tayong ticket sa ano bang show yun sa Broadway show? Miss Saigon ata yun. Sa Miss Saigon, kaya nga wag kayong imulat ninyo ang mga mata ninyo, no? Nagpapakita na ng tunay na kulay si BBM na hindi niya pinakita noong eleksyon. Ngayon pinapakita niya na yung tunay niyang kulay. Paniwalaan niyo na yon. No, pinakita niya na sa inyo eh. Ba't hindi ba kayo maniniwala na yung tunay? Nasa election fever pa rin kayo. Hindi ganito kasi si BBM, ganito si BBM. Baka natapos na yung eleksyon, nakita nyo na ibang-iba rin mga niya nung eleksyon. Ito na ang tunay niyang kulay. Hindi magkaiba yung BBM na minahal nyo nung eleksyon saka yung BBM na namumuno ngayon. Hindi silang nagtatrabaho, ang gagawin nila, edi mag-addict na lang sila, magwalwal, magganito, mapunta ng sa mga bisyo, hindi ba? So ngayon, ang ginagamit nila kay Duterte, tama dito si Rachel, China ngayon yung ginagamit nila. Bakla, parang, yun na yung ginagamit nila ngayon, paulit-ulit, ibabato kay Sara, ganyan, ganito. Pero yung, ang ano kasi noon is, yung mga dilaw, magagalit, pero si Duterte, between Duterte, Aquino, and Pinoy, itong tatlo na lang, last 3 presidents, bakla, wala kayo sa trust rating ni Duterte noon. Lahat ng binabato nyo ngayon kay Duterte, alam ng mga tao yan. Ano lang to, girl, this is like tanim kaso. Girl, nag-complain sa'yo November 2022. Bex, pag mga ganyan, 15 days dapat meron ka ng emerald. So, ibig sabihin, natulog kayo sa pansitan. Correct. If a simple administrative, alam mo ang administrative case kasi, mas madali itong i-resolve kaysa sa criminal or civil, di ba? Di ba, girl? Di ba, Mami Laika? Yes. Ang administrative case, it's very, lalo na hindi pa to ombudsman. Dahil hindi naman, wala pa tong judges, girl. Ano lang to, very shallow yung proof. OP yung nag-handle lang. Yes, November 2022, nag-file sa'yo ng complaint. Anong petsa na? Anong petsa na ngayon? 2024. April 2024. Bex, it took you a year? Over a year? In order to reply to that? At hindi rin natin alam kung meron ba itong, I think, wala itong preliminary, wala itong parang wala naman ata itong
wala itong counter, ano bang tawag dyan? Wala itong reply from the governor dito sa mga complaint laban sa kanya. And everything. So, ang ginawa, preventive suspension mo siya dahil baka ma-compromise yung mga witnesses and evidence. Well, ang sabi nila dun sa order, sumagot daw si Gov. Sumagot daw si Gov noong October 2023. So that was last year. Hmm. Ang weird dun kasi, parang if you're going to, di ba parang, usually kasi pag magpa-preventive suspension ka, sobrang apparent nung mga transgression na you have to preventively suspend kasi nga magkakaroon siya ng access sa mga ebidensya na mag-destroy nun, ineme, ganyan. So you would expect that may immediate na order after nung kasi October pa siya nag-file nung kanyang verified answer according to them. Kasi iba yung claim ni iba yung claim yung claim ni Gov altogether. Ang sabi niya, hindi siya aware sa kahit anong kaso, whether sa regular court or or administrative case. Hindi siya aware at all na meron siyang kaso. So, itong kaso na to, at may mga date dito, sabi niya, hindi naman daw siya na-notify nito hindi naman daw siya na-notify nitong mga kinemerot na to, ganyan. So ngayon, ang doon, parang panis na yung pagpe-preventive suspend ninyo sa kanya. Tapos, 'di ba, parang para saan October, November, December, January, February, March? Kasi April? unang-una dapat mabigat yung kaso. Ano ba yung kaso? Parang saka kung halimbawang kakasuhan ka, tapos i-suspend ka para wag kang maka-intimidate ng mga witness, hindi mo yung mga records, dapat right after na sumagot ka, tapos yung sagot mo, at kung talagang may nakita silang probable cause, i-suspend ka dapat agad. I-suspend mo ngayon lang, kung totoo yung kung talagang may yung kaso sa kanya, di nagawa niya yung mga dapat niyang gawin. Na-intimidate niya na yung witness. Alam mo yun? Correct, wala na. Di ba? Wala nang purpose yung preventive suspension mo kasi bakit kita mo, and ano to, records and other evidence, Bex, merong separate relief to get the records. Diba ano yan? Subpoena ducit decum or something like that. Or, bakit? Pwede mo naman i-confiscate yung mga records kaagad, di. Parang, bakla kung 2022 nag-complain, and etc. Dapat, ginawa mo na yan. You don't need to, parang, ako talaga, parang, this is the Gwen Garcia moment of the BBM administration. Di ba? Yung may mga ulirat na noong panahon ni Pinoy, yung mga totoo talagang nag-o-observe ng Philippine politics at hindi yung gusto na lamang dahil gusto na nilang hadahin si Bongbong Marcos. So sobrang kabaliw nila kay Bongbong Marcos. Di ba? This is similar to the Gwen Garcia incident during the Pinoy. Although yung kay Gwen Garcia, mas parang, if you're gonna look at it, ombudsman ba yung nag-utos? As far as I know, oo. Meron siyang kaso sa ombudsman yun eh. Tapos later on, naiakyat na sa Sandigan Bayan, ganyan. I don't think na subject siya sa Office of the President na Teka, pero hindi sila nagtagumpay kay Gwen Garcia, no? Hindi sila nagtagumpay. Hindi sila nagtagumpay. Kasi talagang lumaban talaga si Gwen Garcia. Lumaban si bakla ng bonggang-bongga. Inipi talaga siya noon eh. And meron din, at nung panahon na yon, meron din yung, may kinalaman din yun, may political angle din yun eh, nung panahon na yun. So to conclude this topic, ano ang moral of the story, Miss Laika? Bilang ikaw ang pinakamatanda sa ating tatlo. Alam mo, nakakadiri kasi parang kung kaya nilang ginawa na nila kay SMNI, o sige yung kay Kibuloy may mga nagfile naman talaga ng kaso, pero alam naman natin talagang blown out yung ginawa kay Kibuloy. Then yung mga vloggers okay lang yan. Pero ito matindi na.
Kapag it's either it's Ay, you're us or you're against us. Parang oo. ganun na yung labanan. Ang tawag dito, tama ka, Sas. Si Pinoy rin pala yung nagpa-suspend kay Gwen Garcia. 2012, tama ka. I told you, di ba? Kaya ito talaga is repeat part 2 ng Pinoy administration. Oo. Hindi ba? Ganun, di ba? Alam ko kasi admin, ano lang yan, pareho lang din yan. May nag-complain, tapos Oo. I believe suspension lang din yung kay Gwen Garcia, di ba? 6 Suspension din. months suspension. Oh, Yung 6 binigay ni months. Pinoy sa kanya. Oo. Di ba mas malala yun, 6 months? Ito, Oo. 60 days. Tapos, tingnan nyo yung political context ng kay Gwen Garcia. Oh, ikaw ha, Governor Gwen ha. Kahit medyo, hindi tayo, parang, kahit hindi tayo masyadong ngayon, ano ko sa yun, I actually admired you during that time. Oo. Nung panahon na yan, Governor Gwen Garcia. Same template. Paano hindi magiging same template? Pareho rin naman nakapalibot kay BBM. Kung sino yung mga kapalibot kay Pinoy, hindi yung nakapalibot kay BBM. So, kung kumain ka ng tae, don't expect na tumae ka ng champagne. So, it's the same thing, di ba? So, so ang moral of the story, ikutuloy mo na ang moral of the story, Miss Laika Bini, ikaw, Ayun nga, ngayon, part ng wisdom at ikaw ang pinakamatanda sa ating tatlo. Ayun, masyadong blatant na yung gobyerno ngayon. Talagang pinapakita nila, it's either you're with us or you're against us. It's either himudi mo yung pet ko or or panggigilan kita. Oo. And I think si Bersamin, kasi di ba si Bersamin, okay naman yun nung time ni Duterte. Tingin ko, ganyan din siya. Kailangan niyang sumunod. It's either you're with us or you're against us. Eto si Abalos, hindi ko alam. Medyo kakaiba si Abalos eh. So, ayun lang. Pero ang dami niyang Tama si Sa, same template. Yung kung paano yung ginagawa nung mga panahon noon. Kung papasinin nyo, inuulit din yung mga template, yung mga strategies sa pagpapatahimik. Same na same, yung nga lang mas ngayon, mas garapalan, walang pakialam, hindi man lang disimulado. Mami Laika ha, same template kasi nung time ni Governor Gwen, ang kaalyado ni Pinoy, yung Vice Governor. Immediately after suspension ni Governor Gwen, sinworn in agad yung Vice Governor during that time. So, similar in this case, yung Vice Governor is actually nasa kabilang kubol siya eh. Oo, tapos may kagabi sa live, may umakyat na sinabi niya na isa pa raw sa reason diyan kasi 'di ba nagkaroon ng sakuna diyan sa ng bagyo sa Davao. Tapos nagbigayan ng ng ayuda na parang 10K yata. Alam mo may balita noon na yung pagbigay ng 10K, may iba naman na paglabas, kakausapin yung binigyan tapos babawiin yung pera. Bawa, ay 1,000 ka lang, kukunin niyo na 9,000. Tapos ang nun, parang may mga balita. Tama yung umakit kagabi. Sabi niya, basahin niyo sa balita, hanapin niyo. So, hinanap naman nila Uncle Ayan. Nakita nila na parang ang doon is naituturo mga tauhan ng Vice Mayor. May kinall out siya eh. May mga kinall out siya eh. Nagpapamigay ng ayuda, sasabihin 5,000. Pero ang iuuwi, nung nabigyan ng ayuda, 1,000 lang. Ganun. Tapos nung yung taong yon, ang sabi daw ng Vice Mayor, hindi ko alam yung ginagawa niyan. Hindi siya parang ganon. Hindi siya dapat nandiyan sa katauhan ko yan pero hindi ko alam na gumagawa ng ganyan. So, kahit hindi mo alam, tauhan mo yun, tas Vice Mayor ka, may something sa leadership mo. Tapos ikaw yung ipapalit. May ganun ding may ganung issue din. Kung talagang totoo yung ini-issue nila sa governor Oo. Ayun. Nakaaway niya tong nakaaway niya tong Orly Amit. Nakadebate niya sa nakadebate niya dun sa, kasi nagbi-meeting mga sangguni kasi bukal tong si Orly Amit. Nagka-meeting sila, pagkatapos itong Orly Amit, since nung nagsa-start nga tong si Gob na maging critical doon sa, yung mga ganyan, yung mga ayu-ayudang ganyan, yung mga dishonest na binatuhan siya ng issue. Kino-question yung kanyang confidential fund nung Orly Amit. Ayan. Oo. So, yun yung mga binabato sa kanya.
So, well, grabe yung well, ano yung binabato nila? Si Gov ay obviously very supportive sa sa mga Duterte. Ano ba yung mga binabatong issue sa mga Duterte? Confidential fund. So they want to bring this poor governor down by using the same issues. Ganon din yung binabato nila. Confidential. O, di ba may confidential fund? Paano mo ginagastos ang confidential funds? I mean, hindi man lang creative to mga putang inong to. Ano ba yan? Hindi kasi nga, bakit nila ginagamit yung confidential fund na issue? Kasi pumatok yung confidential fund na issue. So, that is part of strategic communication. Kung it doesn't need to be true. It just needs to look like that. Yan ang strategy. So, halimbawa, itong kay Duterte, nawala na yung ICC, di ba? Nawala na yung war on drugs. Kasi nga, hindi naman ito pumapatok sa mga Pilipino, yung war on drugs. Na, pangit ang war on drugs si Duterte. Pupunta ka ng kalsada, tanongin mo yung mga tao, ay, naku, panahon ni Duterte, walang mga adik. So, if you're gonna contend with that, hindi papatok yung ibabato mo kay Duterte yung war on drugs na dahil walang taong gusto ng adik. That is the truth. Lahat ng pamilyang may adik, and I can say na meron kami niyan, no? Hindi namin bet. Yun ang totoo diyan. Kaya pumatok yung war on drugs ni Duterte dahil lahat ng pamilyang may adik, alam nila kung gaano kahirap ang adik sa pamilya. Hindi ba? O yan, tanungin niyo, lalo yung mga OFWs. Kasi mga OFWs, talagang prone talaga yung mga pamilya nila sa kaadikan. Kasi nga, wala sila, tapos padala ng pera. Syempre yung pera nila maliit para sa OFW kung gagastusin nila, kung nasaan sila. Pero pag dumating sa Pilipinas, ang laki. So there's so much money flowing into their families. Hindi sila yung nagtatrabaho, ang gagawin nila, di mag-addict na lang sila, magwalwal, magganito, mapunta ng masamang bisyo, hindi ba? So ngayon, ang ginagamit nila kay Duterte, tama dito si Rachel, China ngayon yung ginagamit nila. Bakla, parang, yun na yung ginagamit nila ngayon, paulit-ulit, ibabato kay Sara, ganyan, ganito. Pero ang ano kasi noon is, yung mga dilaw, magagalit, pero si Duterte, between Duterte, Aquino, and Pinoy, itong tatlo na lang, last 3 presidents, bakla, wala kayo sa trust rating ni Duterte noon. Lahat ng binabato nyo ngayon kay Duterte, alam ng mga tao yan. Ngayon, ang maniniwala na lang sa inyo, yung mahal na mahal kayo, no? Pero yung iba, hindi naman boba ang mga Pilipino. Filipinos are street smart. That is the source of intelligence of ordinary Filipinos. The experience of the street. Okay? Pag tinanong mo yung mga yan, no? Alam mo sa mga inuman yan, mag-e-eksena yan. No? Magtatalo yung mga kabarkada na parang, putya, no panahon ni Duterte, wala naman tayong usapan ng gera. Bakit ngayon may gera ng usapan? I'm pretty sure sa bawat barangay, sa bawat parlor, sa bawat beer house, sa bawat tong-itan sa kanto, bawat bingo na nagchichismisan, yan ang tatanungin nila, bakit tayo pupunta ngayon sa gera? Nung kay Duterte naman, wala namang ganyan. Hindi ba? Hindi binenta kasi nung panahon ni Duterte. Kung paano ibinenta? Alam mo yung, pwede ulit-ulitin yan, pero at the end of the day, magtatanong ang mga tao. Just like nung kay Pinoy. Nung si Pinoy, di ba? Kinonfront din niya yung China, ganyan. Bakit si Duterte yung nanalo nang sinabi niya na hindi naman na hindi naman ganun yung magiging approach niya. Iba yung magiging approach niya, ganyan. So, siyempre, ibabato naman nila yung jet ski. Diyos ko, dahil. Paulit-ulit yung jet ski na yan. Saka Sas, kung yan talaga yung tamang way, bakit nung kampanya ni BBM at nililigawan niya yung mga Pilipino, ang sabi niya, usapan, itutuloy natin ang usapan, negotiate, o bakit negotiate, and if the negotiation fails, negotiate again, di ba? Kung yan talaga ang magpapanalo sa kanya nung election, bakit hindi niya ginaya si Lenny? Ba't hindi si Lely ang nanalo?
Diba? Ba't hindi si Lenny ang nanalo na kung ano yung foreign policy mo ngayon, yan actually ang gusto ni Lenny. Hindi ba? Hindi dapat si Lenny na lang yung binoto ng mga Pilipino, no? Wala pang bahid ng pagnanakaw at droga. Ang anga lang. Pero, considering right now, na parang, Lenny, medyo lamang ka dito. True! Hindi namin akalain, Mama, na darating kami dun sa punto na sasabihin namin, Mama Lenny, lamang ka dito. Lenny, eto, Mama Lenny ha, makinig ka sa akin. Napagtanto ko ngayong lamang ka dito kay Bongbong. Ngayon. To be honest, no? Ayun nga, at least si Lenny, hindi naman to bangag. Unang-una si Lenny, hindi bangag. Natural na Lutang lang. Alam mo yun, mas madaling ayusin yung pagiging lutang kaysa yung pagiging bangag. At least Mama Lenny, ito tatlong puntos kung bakit mas lamang ka ngayon kay Bongbong na pagtanto ko at ako'y humihingi ng paumanin sa'yo na judge kita na mas lamang sa si Bongbong. Well, nung election naman talaga, lamang talaga sa si Bongbong. Pero ngayon kasi, na pareho na kayo ng policy, parang, kung pareho lang naman sila ng policy, di si Lenlen na lang sana yung nanalo. Kasi, at least si Lenlen, lutang lang, pero hindi wasak. Alam mo, lutang lang pero hindi wasak. Ikalawa, wala ka namang bahid ng frozen fruit and vegetables. Kung meron man, hindi ganun ka lawak. Hindi yung ibebenta mo na hindi mo na isasabak yung mga Pilipino sa gera para makuha mo yung frozen fruit and vegetable. I don't think naman na ganyan katalino si Lenny para makapag-amass siya ng $1 billion of frozen fruits and vegetables. Okay? Pero ako talaga, honest to goodness, I don't think na Lenny has an issue of corruption. Lang talaga siya. At ikatlo, makinig ka Mama Lenny ha. I think Lenny would have a bit of conscience. Alam mo yun, na parang, sandali, parang tsaka ata itong policy ito. Parang ganyan, feeling ko may magaganyan si Len. At least, she is capable enough na kumambyo pagka obvious na hindi makatao yung gagawin. So, feeling, yun lang ang ano ko. Pero, depende rin kasi kung sino nakapalibot kay Lenny. Kasi if ever na pareho rin din nakapalibot kay Lenny yung mga tao ni Marcos na from Aquino administration, siguro yung paglamang, kung wala yon, lamang ka ng 3 baitang. Pero kung ganoon din yung mga kapalibot kay Lenny, siguro lamang ka lang ng 1 baitang kay Bongbong. Isa lang naman. So, si Lenny medyo suabe, hindi garapal. Unlike ngayon talagang garapal in your face na panggagago. At si Lenny medyo parang, ang akin lang, gaganyan-ganyan muna siya. Hindi, at least then, alam natin yung anak ni Lenny hindi bangag. Alam mo yon, hindi rin bangag. And yung mga anak kasi ni Lenny, ito, honest to goodness, achievers din naman kasi yung mga anak ni Lenny. Hindi natin ito maikakatwa. Na-achievers din naman yung tatlo, no? Na meron naman silang sariling buhay-buhay. Itong mga anak ng pangag, no? Ang achievement, ang gusto lang talaga nilang gawin ay pumasok sa politika. Dahil wala silang, na if di sila papasok sa politika, who are they? Parang ganon. Parang who do? Ganyan. So parang, so may lamang ng 1 baitang kay Lenny. Kaya nga na parang Bongbong, nanalo ka kasi iba ka kay Lenny. Tapos ngayon nanalo ka, pareho na yung polisiya ka kay Lenny. Pala kayo, diba? It's a tie pala! It's a tie! Diba? Di si Lenny na lang yung binoto. Pareho na naman pala kayo . At least alam namin na si Lenny, hindi naman walang frozen fruits and vegetables. Walang magiging smuggling issue na ganito or kung anik-anik, di ba? Na parang, at least ganon.
Pero ito talaga, no? Parang, at least kasi kung si Lenny ang nanalo, alam namin hindi kami binudol ni Lenny. Dahil yun naman kasing pinangako niya, yun yung gagawin Yung niya. gagawin niya, oo, Oo, upfront. kaya kung budulin, Kaso nga lang kung kasi budulin, syempre ang mahirap kasi tanggapin nun, Sas, iboboto mo si Lenny na alam mong ganun yung gagawin niya. Paano mo naman yes. lulunin yun? Oo, at least kung budulin man ni Lenny na ay hindi ko nagagawin yung foreign policy niyan kasi delikado. At least alam namin na kaya siya magbabago nun dahil meron siyang konsensya. Oo. Ito, bakit ka nagbago? Ano eksena mo sa buhay? Di ba kasi kung alam mong yan ang ikakapanalo mo, yung kung yung ginagawa ngayon ni BBM alam niya ikakapanalo niya noon, di dapat yun yung kampanya niya. Baliktad Oo. di ba? Kaso nga kung paano siya nangampanya, hindi siya ganun nag-govern. Oo. Correct. That requires an explanation. Hindi mo po pwedeng sabihin, hindi kasi presidente na bakla. Di traditional politician ka, sasabihin mo na yung gustong marinig ng tao during election, pagdating mo ng ano ka na, presidente ka na. Tabla-tabla na. Alala ko, nandito na ako Gagawin ko na yung gusto ko, ano magagawa, yung presidente na ako. Ganon. Di ba? Di si Lenny na lang yung binoto ng mga tao dapat. Diyos ko, dahil. Parang, Naalala mo yung, Mamilay ka, naalala mo nung sa TikTok, nung sabi ni Sas, etong si Bongbong, para lang palang to si Lenny, sabi niya gano'n. Oo, hindi natin matanggap. You were making the comparison during that time na mataas pa yung galit ng mga tao kay Lenny. Natandaan mo yun, Sas? this was February Oo, 20. last year. Oo. Ngayon si Sas, doon sa live namin sa TikTok, kumukuda na siya na, parehas naman to si Lenny at saka parehas naman to si Lenny at saka si BBM, ganyan-ganyan. Siyempre, during that time, mataas pa yung bad trip ng tao kay Lenny. Parang, ano ba naman to si Sas? Ano ba naman yan? Grabe ka naman. Ayan. Yung Hindi mga natin inaway. matanggap, super tanggol pa tayo noon, di ba? Si Laika, si Joey, si Coco, ayan. Ano sila sa akin noon? Imbiyer na sila sa akin. Grabe naman to. Ano ba naman yan? Ba't to kay Lenny mo ikukumpara? Ganyan. Yung pala. Tapos, ang nakakatawa nun, yung comparison ni Sas noon was limited to the foreign relations, the foreign policies. Yun yung pinupunto ni Sas noong mga panahon na yon. Puta, hindi, yung palang similarity nila mag-e-extend beyond. 'Di ba? Pati yung sa mga ayuda, pati dun sa mga kung ano-anong, 'di ba? Yung with the CPP, NPA, NDF, 'di ba? Who would have thought, 'di ba? Puwisit! Diyos me. Budol na budol. Sabi ni comment, I beg to disagree. Tandaan, nakasanggalang ang mga anak niya sa mga Ivy League schools. She will keep her mouth shut and be a puppet through and through. Hindi, actually, ang point is, parehas na merong something si BBM at saka si Lenny. It's just that, kung kunwari, si BBM, frozen fruits and vegetables yung hawak sa kanya. O si Lenny, ito. Let's say yan yung hawak sa kanya ng Jumerica, ganyan. Because different yung circumstances nila, yung way ng pagbenta nila sa bansa, mas lesser yung mas lesser yung kay Lenny. Kumbaga, mas brazen. Ang inaano po natin dito kung sino yung posibleng manalo kung hindi si BBM, it's Lenny, no? I can say na sana si ano na lang ang binoto ko, si Abella or si Norberto Gonzales, but the truth of the matter is wala naman silang chance manalo. So, ang inaano natin is pareho na naman ang policy to si Lenny at si BBM. Di si Lenny na lang yung manalo. At least si Lenny, alam mong walang walang surprises. Kahit gaano natin kagalit si Lenny dahil lutang si Lenny at kung ano-ano yung ginagawa niya yung panahon ni PRRD, alam natin si Lenny ay walang kasong pagnanakaw. Wala pong ill-gotten wealth ang issue si Lenny. Ano lang talaga siya, lutang, no? So ang choice is lutang and wasak. So parang si Lenny is medyo umangat siya ng isang baitang, no? Kay sa wasak. So
Just because hindi siya Jodic Santa Maria, di ba? Oo. So, kaya nga sabi namin is, baka may chance pa itong magkaroon ng konsensya kung si Lenny. Kasi mga Bex, I don't know kung alam yung tama ng pulburon. Ang pulburon po, ang isang tawag dyan is liquid courage. So it's like alcohol on steroids. So kung gaano kayo kalakas ang loob at how you forget the risks when you're on alcohol, i-times 10 nyo yan. At kulang pa yon. Ganon ang leveling. So, Kaya ang tapang-tapang niya, no? kaya ang tapang-tapang ngayon, na parang, ano to, mga Bex? Parang, yun ang eksena ng buhay. So, kaya hindi na sila makakakambyo niyan, you know? Hindi na, like, ano yan, they are prone to grandiosity, na na sila, invincibility, and high na high, ganyan. So ito na yan, no? Alam nating high na high ang mga eksena. Amats, di ba? Amats na amats. Pero Same lang ata yung amats niya saka yung yung shabu. Ganun din Ay, yung shabu naman kayo walang tulugan. Pwede naman daw itulog ang pulburon. Ang shabu talaga, yun talaga ang shabu ang pinakadulo ng walang hanggan. Oo, pero So, sa yun, mas malalakas yung malakas loob gumawa ng krimen yung mga nakasuru. Kasi nga, hiram na tapang din yun. Hiram na tapang. Hiram na tapang nga yan. So, yung mga nakasuru naman kasi, madam, makikita mo, papangit ka kasi pag nakasuro. Kaya hindi yan gusto ng mga mayayaman. Yang suro. Kasi tsatsaka ka talaga dyan. Yung pulburon, you can still be functional. Kaya yun ang choice ng mga, yung mga katulad ng mga nasa may kapangyarihan, mga CEO, ganyan. My God, sa London, it's like very, very rampant. Kasi ang testing nila doon ng kung ano yung paggamit ng Camelar sa mga cities, they test the sewage water. So nakikita nila ang taas-taas ng content, pulburon content ng sewage water ng London. So bogang-boga. Kaya nga ito, you know what, yung pinapates-pates niyo pa to si VVM. Bex, may nakatest na niyan, no? It's just about testing your sewage water, and then that's it. You're done, no? Bex, you're leaving hair follicles all around you. Do you really think that people who really want to know wouldn't find a way kahit hindi mo gawin? Bex, so they know it. They know it already. Those people who needed to know it. So ang eksena ngayon ay balik tayo dito kay Lenny. At I think si Lenny naman, no, at least kahit isang bite na. And I think naman kasi si Lenny medyo makikinig naman to sa taong bayan. I think. Kasi, aminin natin at hindi, si Lenny, hindi naman ito La Buena Familia. No? Hindi siya elite. Ano lang siya, gusto lang niya maging elite, pero hindi naman, meron pa rin siyang sensibility ng pagka-jologs, katulad ng karamihan sa atin. Actually, jolog siya. Oo. Isa naman po siyang professional na gusto mangarap at maging Manilenya. Ganon ang story ni Lenny. So, medyo may konsensya to. Ito kasi si VVM. Bex, yung mga nang-message dito, nagkaaway kami. Ulul, you will never ever be part of that circle dahil para sa kanila, mga hampas lupa kayo. That is the truth of it. And I know it, but kilala ko itong mga tao na to. At kayo, hindi nyo sila makikilala kasi nga, unang-una, you don't have any taste that matches the taste of the rich and famous in the social life. And then second, the quality never of your welcome. the quality of your brains, no? Kayo mga taga-sulod ni Bongbong, you cannot hold proper conversation with them about the world because you've never been around the world. As simple as ito, wala kayong pera. Hindi sila makaka-relate sa inyo at hindi kayo makaka-relate sa kanila. Tagapili lang kayo ng mantika, Diyos me, di ba? Yung mga piling yung talagang mga ni Lisa, yung mga alagad ni Lisa, alagad ni Bibi, parang, uy, tagalinis lang nila kayo, aliping sa gigilid lang kayo, hindi nyo nagigets.
So, yung, Yeah. ganyan talaga gusto nyo maging papel, tagalinis ng mga utot nila. Oh, yan ang hindi nila alam, no? If you're going to relate to society, it's either you have money, you have intelligence, or you have great talent, no? Yung talagang, ay, kakaiba ang talent nito, pak. Ay, kakaiba ang brain nito, pak. Ay, kakaiba ang pera nito, pak. That is the only language that they understand. Ngayon, kung kayo mga nagtatanggol-tanggol sa kanila, wala kayo kahit isang sa ganon. Wala. Yung pagmamahal nyo sa kanila, nagmamahal kayo na hindi kayo mamahalin in return dahil hindi kayo makaka-relate sa kanila, wala kayong maiaambag sa buhay nilang makalaga. That is the truth of it. Kaya tingnan nyo yung nangyayari sa inyo, kaya tingnan nyo yung nangyayari ngayon sa inyo sa buhay ninyo, na naghihirap kayo na magbayad ng kuryente. Do you really think that they care? They don't care. Because yung pambayad nyo ng kuryente, at yung kuryente nila, Bex, it's only coins for them. Barya lang yon, kaya hindi sila makaka-relate sa mga pang-araw-araw ninyong paghihirap. Kaya dapat, imulat yung mga mata ninyo na pinagtatanggol nyo si VVM. Wala naman siyang pakialam na naghihirap ka dahil hindi siya naghirap kailanman sa buhay niya. Yan ang itatanggal nyo sa mga kipat ninyo. Charot. Oo. Diba? Ito mo, yung mga natanggol dito, yung mga natanggol, inaaway kami dito because love na love nila si BBM. Do you think BBM cares kung meron isa sa pamilya ninyong malulung sa drogate? Oo. Honestly speaking, ask yourselves, do you really think he cares? Or he will care? Ako 100% sabihin ko sa inyo, he will never care. Because of, akin na lang yun. Ako Alam hindi. niyo Baka parang, okay yan, jamming tayo, Char. But do you really think? Do you really think na may pakialam siya kung may addict sa barangay ninyo? Or may mga pusher sa barangay ninyo? Do you really think he cares? Alam mo yung isa na gusto ko kay Duterte kung bakit galit siya sa droga, kung bakit talaga maikli yung ano niya, yung war niya sa droga. Kasi ang ano niya, ayoko yung mga kabataan malulung sa droga. Kasi pag naging addict tong mga kabataan to, sino yung mag-aalaga sa mga matatanda, sa mga magulang nila? Alam mo, oo nga no, parang, alam mo, ano yun sa loobin ng normal na tao, yung mga taong nasa kali, may hirap. Yan ang hindi alam ng mga Marcos. Wala silang pakialam dyan. Yes, kasi nga ang hugot dyan ni Duterte, ang nagkwento sa akin ito, Isabela, nung pumunta sila sa Europa para sa UN Charva. Nung mayor yan, si Digong, may lumapit na tatay. And ang sabi kay Digong is yung anak niya na lalaki, naka-drogay. Ginagahasa yung anak niyang babae. At may hawak na kutsilyo yung anak niyang lalaki. O, di pumunta sila doon sa bahay, ganyan, dalang pulis. Sabi ni Digong, pwede naming tigihin yung anak mo, lalaki. Pero walang kasiguraduhan na mabubuhay yung anak mong babae. Kasi nga yung situation. So, patapusin mo muna. Can you imagine if you are a mayor telling that to the father na so the father, I've been hearing the daughter shouting and screaming while being raped by the son. Mm-hmm. So eventually, of course, natapos and then it was solved, problem solved. So ganun yung mga choices na dumaan sa buhay ni Digong as a mayor, no? Etong kay BBM. Bex! Tingnan nyo nga kung anong dumaan dyan ng mga difficult choices sa buhay niya maliban sa magpapakasal na ba ako o hindi. Sige nga. Di ba kayo wala siya? Which party should I attend next? Which party should I attend? I don't want economy class. I only fly business. Meron ba tayong ticket sa ano bang show yun sa Broadway show? Miss Saigon ata yun. Sa Miss Saigon, kaya nga wag kayong imulat ninyo ang mga mata ninyo, no? Nagpapakita na ng tunay na kulay
si VVM na hindi niya pinakita noong eleksyon. Ngayon Oo. pinapakita niya na yung tunay niyang kulay. Mm-mm. Paniwalaan niyo na yon. No, pinakita niya na sa inyo eh. Ba't hindi ba kayo maniniwala na yung tunay? Nasa election fever pa rin kayo, hindi ganito kasi si BBM, ganito si BBM. Baka natapos na yung eleksyon, nakita nyo na ibang-iba rin mga sinabi niya nung eleksyon, ito na ang tunay niyang kulay. Hindi magkaiba yung BBM na minahal nyo nung eleksyon, saka yung BBM na namumuno ngayon. Hindi ba mistake ka? Oo, di ba para tataas ang presyo ng bilihin, taas na naman ang taas yung gas, tapos ang BBM nyo nanonood ng concert ng James Taylor? Totoo, namamatay na yung mga bata sa ubo, tapos kayo nanonood kayo ng concert, mga putang ina nyo. Tapos ipagtatanggol nyo, nakarapatan naman nilang mag-relax, parang, okay. Ganun nyo talaga ipagtatanggol yun, ipapaliwanag na syempre may karapat-tao din yan, napapagod, kailangan mag-relax. Mag-relax, matulog kayo, di ka manood ng concert. Matulog kayo. Tapos ang ibabalita pa kasi nagtatampo na yung asawa ko, 2 date na namin yung hindi so magdi-date kami, parang talaga interesado kami diyan. Get a room, kadiri. Oo. Ginagawa nilang yung tactics nila, they treat us they treat us as a stupid audience. Yung parang feeling nila walang walang makaka-figure out nung mga yung parang ito kasi itong mga to, no, itong mga ekse-ekse na dito, hindi nila alam ang mga hugot ni Digong sa kanyang buhay, no? Makinig kayo. Bakit ba itong issue nito sa Amerika na to, marami na siya ditong issue. Dahil hindi niyo alam, lalo't wala naman kayong pakialam sa politika nung dati, no? Gusto niyo lang namang hadahin si Bongbong at siguro si yung anak niya. Huwag niyo na kayo mag-aksaya. You will never enjoy it. Anyway, so nung panahon na mayor yan si Digong, noong after 9/11, meron niyang sa Davao Hotel, may sumabog na kwarto. Dahil sumabog yung kwarto, meron dong lalaki, Amerikano, na African American, gumagawa siya ng bomba. Nagkamali siya, so sumabog yung bomba. So nagdala sa ospital, yung lalaki, ganyan, chorba. Alam mong ginawa ng Amerika? Dahil yung FBI pumunta ng Davao, kinuha yung lalaki, tinakas. Naloka si Digong, bakit yung itatakas yan? Terorista. Alam nyo na mga hugot ng buhay. Sige nga, isipin nyo nga yan. Meron yung news, hanapin nyo yung news before, no? Diba? Can you imagine, gumagawa ng bomba at papasabugin yung bomba, tapos ang ginawa ng Amerika, itinakas yung yung suspect. Sige nga. True. Ayun. Yung yung isa sa mga sobrang nakakadiri na pinupush ngayon ng kanina kasi gusto ko isingit to sa yung mini-mention mo na hindi naman kasi kailangan na totoo, kailangan lang tunog totoo, ganyan. That is exactly what they are ma-change ko lang yung topic nun a little bit. Yun yung sinasalsal nila na na kwento doon sa secret agreement, yung sa gentleman's agreement na tapos nagsalita na nga to si BBM na na-horrify daw siya doon sa secret agreement na yon, doon sa idea ng secret agreement na yon, na hindi naman daw niya alam kung ano. Ganon. Bangag! Diba? Sobrang bangag. Kasi parang, ang pinagagawa nito ni BBM, tangina, hindi mo pala alam. Ba't react ka ng react ka dyan? Putang ina mo ka. Hindi mo pala alam kung ano yung agreement. Anong pinagpupuputok ng butse mo? Hindi mo ma-define yung problema. Diba? Hindi mo ma-define yung problema. Pagkatapos, ngayon, itong mga supporters naman ni BBM, pagka tinatanong mo, what is your problem exactly dun sa secret agreement? Ano yung secret agreement na yun and why it is detrimental to the country? Diba? Ang sasagot sa'yo, hindi, tanungin mo si Harry Roque. Tanungin mo si yung Chinese ambassador. Tanungin mo si... Hindi po ganun ang sagot.
Kung gusto niyo po magkalinawan tayo at kwentas klaras tayo dito kung ano yung mga bagay na sisingilin natin kay PRRD, you have to tell us exactly. Ano ba yung mga sinasabi niyo na secret agreement na yan na no-horrify kayo? 'Di ba? Paano kayo na-horrify kung hindi nyo alam, kung hindi nyo maipaliwanag kung ano yun? Correct! 'Di ba? Ang bobo ni BBM dun, ha? Promise, ang bobo niya dun. Sobra. Tawag, pinapanood ko sa TV. Tapos, hindi niya alam, ang gagawin niya, kakausapin niya yung Chinese embassy o yung China. Parang, andyan lang si Duterte, ba't hindi mo tanungin? Shoota ka. Ang boba, alam mo, naturally, pag ganyan, hindi pa nga nagpapatawag si BBM ng National Security Council ba yun? Yung ang mga nandun, yung mga previous presidents, di ba, kasama doon. Si Duterte, umupo siyang Pangulo, bago siya pumunta ng China, nagpatawag siya ng National Security Council meeting. Nandoon si FBR, si Pinoy, si Gloria, saka si Duterte, saka si ERAP. Ganun niya nirespeto yung ibang presidente. Inilay daw niya yung kanyang gagawin. Alam nila. Diba? Hanapin niyo yung picture na yan. May picture pa sila doon, magkakasama silang 5. Diba? Bongga nga yung picture na yun. Nandun siya, nagpatawag siya. Itong presidente to, meron ba siyang courtesy na ganon? Wala. Kaya nga, di ba, sabi ni Digong sa kanyang what's this press conference, sabi niya, alam mo, Marco, alam mo, Bongbong, kung sa tingin mo, all the previous president were a failure pagdating yan sa Ayungin Shoal, di gawin mo. Tigilan mo, di ba? Stop explaining. Stop explaining. Sabi, stop explaining. Repair it. Di ba? Parang, syempre, no? Parang, Bex, nakita niyo ba yung barko? I-repair? Oh my God. Nakita niyo ba yung barko? You actually know what we're talking about. Sabi nga ni Digong, di ba? Kung ni-repair na yan noon. Which is true. Bakla. 1999 pa dyan nandyan yung barko. Panahon pa ni ERAP. Diyan ko nga nakilala ang first life ko dahil sa issue na yan. Anyway, so, subject ng debate. Bilhin niyo yung libro ko para malaman yung story ng aking love story. Anyway. Andun sa forward. Unang page pa lang kalanturan na. Alam mo, seryoso yung libro. Di biglang, puta, landian lang pala ang naging dahilan kung bakit siya na-involved sa South China Sea conflict. Anyway, ano bang... Isagutin ko lang tong si Chef Vincent. Ang kinaklaro daw niya na yung horrifying daw na sinasabi ni BBM is yung idea na nagkaroon ng gentleman's agreement. Chef, anong gagawin mo kung halimbawa meron kang kakasigadot yan? Tapos alam mo, hindi ka makikipag-usap? Di ba hindi, alam mo, Chef Vincent, lumalabas na napakabobo mo. Oo. Number 1. Unang-una, diplomatic negotiations are secret in nature. Kaya nga hindi siya pwedeng FOI. Ang boba mo. Hindi mo alam kung paano tumatakbo ang gobyerno. Napaka-boba mo. Kasama mo si BBM. Napaka-boba mo. So, dapat walang gentleman's agreement na mangyayari pag may mga ganyang sigalot. Dapat patayan na kagad, gera na kagad. Chef Vincent. Alam mo ba yung pinag-usapan ni Biden sa ni Xi Jinping? Ayun, gentleman's agreement din yun. Kung ano may pinag-usapan nila. So, bawal yun. Sa tingin mo ba yung mga Amerikano alam nila pinag-usapan ni Xi Jinping at ni Biden? Sa tingin mo ba ang Russia at Amerika hindi nag-uusap on the sidelines with all this war? Diyos ko, dahi. Putang ina. Ano bang... Putang ina. Alam niyo para sila mga 4 years old. Ang bobo ng mga supporters ni BBM sa totoo lang. Oo. Na parang... Bex, alam mo may pinag-usapan ni Biden sa ni Bongbong. Hindi mo alam. Ang pinapaalam lang sa'yo, yung pwedeng malaman in public. Oh, yun. Dahil malalaman, dahil maraming nirerepaso pa yan. That's how diplomacy works. A lot of diplomacy works in secret. Dahil nga, kailangan itong paano ba ito i-explain, not getting technical, no? Para maabot naman at maarok ng mga utak ng mga putang inang ito. Ganito yan. Makinig ka sa akin, ha? Makinig ka sa akin. Okay.
Halimbawa, may asawa ka. Ikaw, Joey, jowa mo, may asawa ka. Okay? Asawa ka. Nag-away kayo ng asawa mo. Di ba? Nag-away kayo ng asawa mo. Ngayon ikaw, may mga anak kayo. Ipapaalam mo ba sa anak mo lahat ng away nyo? ng away nyo? No. You will only reveal to your children something na pwede nilang ma-process. Hindi ba? Alam mo kung nag-aaway kayo. Pero hindi mo i-reveal lahat. Pwede mo sabihin, kasi nahuli ko kasi yung tatay yung kumahada ng pare, ganon. Or kumahada sa kanto. Do you really think that's no. Kung kunwari nagkabadripan kayo mag-asawa pagkatapos yung pagkakabadripan nyo kasi yung isa ayaw kumain, di ba? Yes. Ganon. I-share mo ba sa mga anak mo yun? Hindi mo i-share yan kaagad. Okay? Ngayon, kung kayo'y nagkakaayusan, hindi pa kayo masyadong nagkakaayusan, tatanungin ng mga anak nyo, nag-aaway ba kayo? Or ano? Hindi. Okay kami ng daddy mo. We are working on it. That is an example of a gentleman's agreement. No? Naintindihan nyo na. Ganda nito example na to. Naintindihan nyo na sa isang lingwahe na maarok ninyo sa inyong pang-araw-araw na buhay. Okay? Of course, hindi yan everything like that, no? Ngayon, pag nagkarepasuhan na, and etc., doon nyo na i-divulge, di ba? Kung ano yung agreement. Another thing na malalaman ninyo sa inyong pang-araw-araw na buhay. Dalawang kumpanya ang magne-negotiate sila na magme-merger. Do you really think all the negotiations that's happening behind the scene is being revealed? No. May mga gentleman's agreement yan on the side. Ang malalaman nyo na lang pag na buo na yung agreement na doon na silang parehong magkukumit at yun na ang magiging bagong status quo. Naintindihan nyo na. Kaya itong mga, na-horrify ako kasi may seke, boba, wala kayong alam sa buhay, no? Putang ina, anong alam ninyo? Magjakon la lang, yan na lang alam ninyo sa buhay. Mag-aral kayo! Putang ina! Lumaki kami nung 90s na walang internet. Putang ina, hindi ba kayo pwedeng mag-Google how diplomacy works? Hindi ba makita yan? Putang ina, may chat GPT, hindi naman ginagamit. Putang ina, ang bobobo nyo. Ang katamad nyo pa. Diyos ko, dahil nung panahon namin na walang internet, walang ganito, pumunta kami ng library para makahanap lang ng, can you imagine po, di ba, kumain na lang kayo ng patay na bakit? Walang tubig? Walang tubig? Putang ina nung panahon namin, no? Alam nyo ba, kung meron kaming word na hindi alam, bakla, pumupunta kami ng library at bumubukas pa kami ng dictionary. Unahan. Para hanapin lang yung word na yon. Ganon kami kahirap noon. Ngayon nandiyan na sa harapan ninyo, isusubo na lang yung titi sa harapan ninyo, ayaw nyo pa isubo. Dahil ewan ko ba sa inyo, no? Nandiyan na lahat. Why don't you research about these things? Para hindi kayo nagmumukhang tanga at hindi kayo ginagawang tanga ng mga politiko. Ngayon, pag sinabi, di ba? Parang, kasi sinabi ni BBM, horrifying. Ayun yung sinabi ko, napakabobo ni BBM dun sa interview na yun. Kasi parang, ano pinagsasabi mo? So, ibig mo sabihin talagang dapat walang nangyaring gentleman's agreement? So, tingin mo hindi mo gagawin yung makipag-gentleman's agreement? Kahit sa China o kahit sa US pa? Parang, bakit pinapalabas mong masama yung gentleman's agreement, BBM? Bakit horrifying? Actually, they are appealing to the ignorance of the people. Yes. Katulad ni Chef. Kasi nga sa international relations, acceptable kasi mga verbal agreement dyan, Mami Laike. As in, it's really modus vivendi talaga. It's the mode of living, ganyan ng. Yes, that's how you build goodwill. You know? Yeah. Okay. So, ano muna tayo ngayon? Palabra de honor muna tayo ngayon, ha? Correct. Kasi hindi. And it's binding, ha? Diba? Diba, Sas, Yes. it's binding. You can actually, it is a violation of a gentleman's agreement. Can be used as a cause of action pag may nag-violate. Yes, it's binding.
it's binding if it is between Sovereign. officials Oo. who are so official who has the capacity in order to enter into an agreement. Such So it can be the president, it can be the especially the president, no? Especially the president. Ngayon yung sinasabi nila, ay hindi kasi binenta, hindi ganito ganito. Putang ina. Ginagawa kayong bobo na mga to. Kayo naman, isubuan nyo kami ng pagkabobo. Ang sarap-sarap, go BBM. Ang sarap maging bobo! Dito na lang kami sa putikan ng bobo! Alam niyo yung mga gentlemen sa agreement na yan, kung kayo hindi nyo naiintindihan yan, wala kayong karapatang mabuhay sa corporate world. Kasi kahit sa corporate world, nangyayari yan. Sa trabaho, Yes. yung mga gentlemen sa agreement na yan. Kaya Miss Laika, itong mga itong nang-horrify, ang dali-daling makinig dito. Bex, hindi kayo nagtrabaho? Wala kayong gentleman's agreement sa mga boss ninyo? Ha? Lahat ba ng chika-chikahan nyo sa boss ninyo ay nakakontrata? Ha? Kaya, ano to? Saan planeta kayo nagtatrabaho? Hindi ba? Kayo naman, bobang-boba kayo. Diyos ko, ang sakit ninyo sa sinapupunan. Diyos ko, dapat pinutok na lang kayo sa kumot. Alam mo yun, Dapat pinahid na lang kayo sa pader! kaya ako na parang, ano naman ngayon kung meron silang gentleman's agreement, ano namang horrifying nun na maintain the status quo? Ano namang horrifying dun sa let's keep the peace? Ano naman yung horrifying dun na let's not send gray ships? Is that horrifying? That is de-escalating the situation. Oo. And what's wrong with that? Diba? What's wrong with that? You are horrified of the de-escalation tactics that Duterte has been doing. Ngayon, masayang-masaya kayo na papunta na ang Pilipinas sa World War III. Putang ina. Magpatingin kayo sa psychiatrist kung bakit kayo masayang-masaya na yung bansa nila punta na sa World War III. Tapos galit na galit kayo kay Digong na iniiwas niyang mapunta doon yung Pilipinas. True.